Yung question ko for Marco. Hello Marco, kumusta? Tuloy-tuloy kayo ni Ash. Ano yung pakiramdam mo na makasama mo siya ulit sa serye? Kasi tuloy-tuloy yung Ash. Yes po, actually super happy po ako. Pero talagang as time goes on, marami pa rin po ako na-discover kay Ashley. Kasi yung character niya po dito, and if you guys don't know po, meron po kami ginagawa rin movie. Pero ang natuklasan ko rin po kay Ashley is kung paano niya i-differentiate yung roles niya from other series, other shows. Dito sa Maka po, talaga pong every time na pupunta po ako sa set ng movie po namin, iba yung aura niya. Tapos every time naman na dito po siya sa Maka, nakikita ko na even off-cam, yung character po is nagsistay po sa kanya. And nakakatulong po yun, of course, to connect with each other. Kasi nakakakuha po ako ng energy. And of course, for sure naman po kami lahat, nagkakakuhaan po kami ng energy. Kaya sobrang gaan po sa pakiramdam na sila po yung magiging katrabaho. Ito Marco, syempre bagong character dito. So, ano sa paligid mo yung dapat i-look forward sa character mo? Ano ba yung bago and something fresh about this Maka? To be honest po, nung nag-shoot po kami ng Maka, medyo iba yung tingin ko sa character ko nung una. Pero nung after ng first day po namin, may mga nadagdag. And ito po yung na-realize ko rin kay Marco Reyes. I-share ko rin po sa inyo na, kumbaga, nasabi ko po na si Marco Reyes is medyo nerdy, medyo may pagka-observant, pero may exception po yun. Kasi pagdating po sa love interest ni Marco Reyes, which is si Zeph po, talagang nag-iiba siya. Kumbaga, naipapakita ko na talagang para sa crush ko, gusto kong ipakita yung best self ko, gusto kong ma-impress siya. So yun po yung na-discover ko kay Marco Reyes. And sa mga aabangan naman po for Marco Reyes, syempre yung conflict din po niya with his family. Kasi yung passion po niya for music is, mahal na mahal niya po yung music, pero ang isang hindrance lang din po sa kanya is yung family niya na hindi siya sinusuportahan. Pero of course, with the help of Maka Barkada, magkakatulungan po kami na ma-discover po ni Marco Reyes na talagang ipagpatuloy kung saan po siya passion. At ito, karamihan ng mga kasamahan mo is parang technical new sa industry, sa acting. Pero ikaw, syempre, bata pala nakikita ka namin umarte. Ikaw ba, marami ka na nakatrabaho sa industry at saka simula pagkabata. And so far, ano yung mga natutunan mo simula pagkabata na pwede mo ma-share sa mga kaidaran mo? Kasi, syempre kahit pa paano, medyo patikan ka na dito. Hindi naman po, parang, kumbaga, I believe na life is continuous learning po. So, hindi naman po, tingin ko, marami pa rin po ako matututunan kahit sa kanila. Pero, kasi ngayong magkakasama po kami, feeling ko parang, ang gagaling po nila, nagagampanan po nila yung mga roles na kung paano po talaga nila dapat gawin. And nakaka-relate pa rin po ako sa kanila and marami pa rin po ako natututunan. Pero, of course, syempre, yung siguro mga lesson over time po na napagdaanan ko na dahil gaya mo na sabi niya, medyo matagal na rin po ako sa showbiz. Kumbaga, medyo na-build ko na po yung approach ko when it comes to acting. Na, yun nga, to set a different version of myself off-cam and sa work po. Kasi, minsan, dahil po sobrang close na po namin, nabuo na po yung bonding namin, may mga times na baka nakakalimutan po namin na nag-work po kami. So, ayun lang din ang parang maibabahagi ko sa kanila is to be aware of everything, to be aware of the role. And kapag ka sinabing on-set, kapag sinabing action, mag-iiba talaga yung character and yung mga nuances po, mas magiging related po talaga sa kung sino po yung character na ginagampanan po namin. Thank you, Marco. Congratulations. Thank you po. To be young and in love, ang sarap talaga maging bata. Yes, next question! We have... O nga, no? Nag-trending palagi. So, how do you feel na from your first series, ito nabigyan kayo ulit ng bago? Grabe po. Super thankful and blessed po sa Sparkle GMA Artist Center and of course po sa GMA Public Affairs since this is our second show po after Black Rider together ni Marco. Ayun, really grateful po. And super excited po na,
ako. Ang lakas na boses. Super, sorry po ako. Super excited po ako na maipalabas po yung show namin. Of course, since while watching po actually, naiyak po ako kasi na-realize ko while watching na this show is about dreams. And while watching, na-realize ko na kami mismo, every single one of us here now, we all have our own dreams. And katulad nung sa show, ayan. Katulad din po dun sa show, habang kinakamit namin yung mga pangarap namin sa show, kinakamit din namin yung mga pangarap namin sa totoong buhay. And I hope malaki po yung impact nito sa mga viewers, hindi lang po sa Gen Z, kundi rin po sa lahat ng taong may pangarap. And yun po, super excited and sana tuwang-tuwa po yung mga fans po ng Ashko na nabigyan po rin kami ng another chance to work. So, ayun po, first of all, very thankful po kami and blessed. Kasi sa Black Rider, parang sobra na po yun sa parang hinihingi namin dahil nabigyan po kami ng opportunity as mag-love team, and I feel like dahil din po doon, kaya po kami na-launch as love team. Kaya yan, maraming salamat po sa Youth and Public Affairs, sa Sparkle GMA Artist Center. Sobrang pagbubutihan po namin to. And of course, sa lahat po ng mga fans namin, talagang wala naman po kami dito kung hindi po dahil sa inyo. I'm really excited lang po ako and happy to work with her kasi she's very open po when it comes to work. Kumbaga, open po siya to improve, open po siya na, kumbaga, masabi kung ano po yung mga, kumbaga mag-criticize na namin ng isa't isa kaysa sa iba pa po manggaling. So I'm really happy po about that. And dito naman po sa Maka, with the help of the Barkada po, talagang mas lalo pong tumitinda yung relationship namin lahat. Sobrang saya po, nagkakatulungan po kami. And yun, sa Gen Z po, I feel like mas makaka-relate din sila. And I'm really happy na nakaka-relate din po sila sa, yun nga, sa pagiging love team po namin. Dahil yun naman po talaga yung goal namin is to be genuine sa isa't isa. And of course, to the fans, gusto po namin i-build yung trust sa kanila and masaya po kami na nagagampanan po namin. Thank you so much, Ms. Rose Garcia of PEP. Now, for the next question, may we request Ms. Hi po. So my question po is for Miss Carmen Soriano. So sa tingin niyo po, what makes this new generation of artists unique and special? Could you kindly repeat the question? Sorry. So sa tingin niyo po, what makes this new generation of artists unique and special? I have to apologize. I haven't worked with either one of them for years. I stopped before the pandemic. Okay, so when I was called to be on this show, the first thing I asked was, sino ba mga kasama ko? Sabi sa akin ni Monday, huwag mo nang tanungin Tita Carmen, you don't know any of them. So I apologize to these ladies and gentlemen, these kids. Since I'm the youngest one here, I don't know what to say. I don't know. The only thing I can say is that I love acting for this very reason. Alam mo, pag ikaw umaarte, it's the opposite of your true life. Yung kung ano nangyayari sa buhay mo, kung nagkakaproblema ka o pag nag-acting ka, ang sarap ng pakiramdam na ibang pagkatao ang ginagampanan mo. Kaya, sa mga batang ito, marami pa silang dadaanan. Ako, most of the people that are my ages are practically gone and they're different. Everything about them is, very well played. Katulad nga na sabi ni, na they have everything. But as far as I'm concerned, all of you gentlemen, ladies in the press, I am very glad to be a part that at my age, I am still working. And I'm still working. So for my second question ko, so what makes Maka relatable to other generations? Let me see. When I learned that it has something to